In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. We praise you for this gathering today at the Asian Innovation Forum by Daily Tribune, and thank you for this chance to connect enterprises with opportunities for growth. We seek your blessings for a fruitful outcome. Guide our thoughts and actions for a positive impact. May we honor one another by keeping an open mind. May we voice our truth and listen with an open heart. May our actions always reflect your love and compassion. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ladies and gentlemen, your host this afternoon, Daily Tribune's very own, Gilbert Kim Sancha and Jeff Fernando. Ayan, good afternoon everyone! Ayan, good afternoon naman, Jeff. Magandang hapon po sa inyong lahat na nandito ngayon. Oh, Papakilala kita. okay, sige, go. Pakilala mo na nga ako. Siya lang go. naman po ang pageant authority ng Daily Tribune. Wow. Anything about pageants, ask him. Alam niya. Thank you for that. Of course. Siyempre, kilala din naman kita bilang pageant at kasamaan sa entertainment. Siya po si Jeff Fernando. Siyempre, kilala niyo yan from ABS-CBN. So, you're from TV, ako naman from theater. So, pareho tayong from T, right? Okay. Simulan na natin ang Yeah, sige, napaka-interesting na ganap ngayong hapon. Di ba? Dito sa Festival Mall. Go. Ipakilala na natin ang To officially, Open. yeah, Oo. for her welcome remarks, of course, ang napakagandang Executive Vice President ng Daily Tribune, si Maria Bettina Fernandez. Akala ko ayaw akong bigyan ng mic eh. So, magandang hapon ho sa inyong lahat. Mayor Biazon, Denise, our partners, ASEC, sa lahat ng mga taga-Daily Tribune, and of course, our participants. Maraming salamat for joining us. This is our third year. I know that it has been 3 long years for us. Pero gusto namin magpasalamat kina Mayor Biazon, kay Miss Biazon, because siya ang unang tumulong sa amin para mag-fly yung aming Asian Innovation Forum. And this is the fruit of the Asian Innovation Forum, itong tindahan ni Tarsi. So, maraming salamat din sa aming lahat ng sponsors, no, PCSO, Maya, kasama namin ng Kaunlad, nandyan si, sino pa po kasama ko? Ang CAS. And of course, si Manong Chawit, Union Bank, Repay, SB Corp. So, sila yung mga kasamahan namin. So, I won't make it long. Maraming salamat. Merry Christmas sa inyong lahat. And I'd like to acknowledge, of course, my husband, ang aming publisher, and all the editors. Thank you, Ching. And of course, Kim. Nandito tayo ngayon sa Muntinlupa City. Tama ka Diba? dyan. Oo, maraming salamat sa napakainit na pagtanggap sa atin ng City of Muntinlupa. Correct ka At dyan. para magbigay ng kanyang short message na magpapa-inspire sa atin ngayong hapon, nandito ang mayor ng Muntinlupa City, si Honorary Rufy Yason. Thank you, Ms. Chingbi and Willie Fernandez of the Daily Tribune, and of course, Ms. Denise Lagayan from PhilInvest, the partners of the Tribune, guests, Muntinlupeños, mga kababayan. Magandang hapon po sa inyo lahat. We would like to thank the organizers for choosing Muntinlupa to be the venue of this bazaar. As you know, part of the agenda of the city government of Muntinlupa
is to revive the economy after we came out of the pandemic. I came into office back in 2022 just as we were coming out of the pandemic. So we are looking at our administration as the Pandemic Recovery Administration. Adopting what we call the 7K agenda, which is based on the Sustainable Development Goals. One of the principal programs that we have is economic recovery. And we know the impact of the pandemic was heavy on big business. Maraming kumpanya na nagsara, nawalan ng trabaho. But surprisingly, what we have observed is that small and micro enterprises thrived during and even after the pandemic. And we believe that this is going to be the foundation for us to recover fully. And the numbers show that Muntinlupa is recovering from 2022. Actually, the recent report that came out shows us to be the number 7 in NCR. So the numbers speaks for itself. So yung ito pong ganitong activities, actually, we really encourage para po ang mga maliliit na negosyante ay magkaroon ng bahagi dito sa recovery na ito. Pero hindi lang bahagi, kundi contribution to this development in Muntinlupa. Kaya we welcome with open arms the tindahan ni Tarsi Bazaar and ano ba to? Business Development Fair, something like that. At ito po ay talaga namang inaasahan namin na babalik-balik ang, ang tindahan ni Tarsi. So we thank all those who were part of this, yung mga partners ng Daily Tribune, and of course, the general public for supporting this event. Sana po ay maging successful ito dahil we know that it will contribute to the success not just of the city, but even our nation. So we hope that we will see many others like this sprout in the different localities. So congratulations. Thank you very much. God bless you all and Merry Christmas, everyone. Maraming salamat, Salamat po, Honorable Mayor. Rufy Piason. Napakaganda ng kanyang sinabi, Yes. di ba? Oo. Napakamakabuluhan itong ginagawa natin dito ngayong hapon. Yan. At Kim, ipakilala na natin ang ating mga special guests ngayong hapon dito. Tama. At tatawagin natin sila dito sa unahan para sa isang group photo. Yes. Ikaw na muna yan. Ako na muna. Siya ang Vice President, Head of Corporate Marketing ng Festival Malls, Denise Ray O. Lagayan. Siyempre, si Honorable Ina Loyola. Ang ating Executive Vice President sa Daily Tribune, si Maria Bettina Fernandez. And siyempre, ang President and CEO, Publisher ng Daily Tribune, Willie Fernandez. Ayan. Bigay natin sa kanila ang stage. And tawagin na rin natin si Mark David de la Cruz, ang CEO ng Repay Digital Solutions. Kasama rin natin siyempre ang Mayor ng City of Muntinlupa, si Mayor Rufy Biazon. Okay. I-acknowledge din natin siyempre ang Assistant Secretary, Strategic Communications and Public Affairs, Department of Tourism, si Honorary Ina Loyola. Nandito na siya sa stage. Yes. And si Attorney Coco Martin, ang representative ng Kaunlad Pinoy. Nandito rin at ipakilala natin ang Corporate Planning Department ng PCSO, si Frederick Imson. Naku, na-miss ko yan ha. Buti nandito na siya finally. Okay, and syempre ang Regional Business Head for NCR ng Maya, Joms D. Ramirez II. At syempre, ang President and CEO ng SB Corporation, si Janie siya ang PRO3, si Janie Pahariliaga. She's here, ayun siya. Ay, si Janie. And may we request, syempre, ang editors ng Daily Tribune, si Chito Lozada, Dina Ventura, Teddy Montelibano, John Dodson, si Nick. Nandiyan din si Nick. Meron pa ba akong nakalimutan ng mga editors ng Daily Tribune? Magpo-photo op muna tayo. Ayan. Ayan. Forward lang po.
Ayan, sige. Ayan, habang inaayos natin ang blocking, Go. nakakatuwa Kim dahil ito na pala yung pangatlong taon Ay, oo. Oo, ng tindahan ni Tarsi, ng Tarsi Christmas Town. Correct, kaya tayo nakasuot ng ganito. Pasko na. Tama. At napapanahon yan, syempre, ayan, Mm-mm. Pasko. Binibigyan natin ng pagkakataon ang ating ang mga nakapwesto ngayon sa ating mga booths Yes. para mas makilala pa ng mga tao. At saka syempre, maganda dyan ay mga gawang Pinoy. Yes, na Yun, dapat natin original. suportahan. Ayan, o diba? Ayan, nagaganap na ang ating photo op. Ayan, syempre, smile. Tara natin. Okay, thank you po. Pero bago po tayo umupo, may we request the speakers and the guests to proceed doon sa ating arc for the opening of tindahan ni Tarsi. The ribbon cutting po ng tindahan ni Tarsi. Let's go po. Ayan na, eto na, makikita na natin ang formal opening o ribbon cutting. And Kim, ipagmamalaki natin ha, isa sa mga distinct na may pagmamalaki natin, lahat ng mga merchants natin ngayon, walang bayad sa kanilang mga pwesto. Yes, totoo yan. Wala Oo. talagang bayad. Sinusuportahan natin sila at dapat suportahan ang ating mga mamimili dahil gawang Pinoy. At mamaya mag-iikot-ikot tayo dyan para ma-feature Yes. natin yung kanilang mga merchandise, mga products Oo, na nakakatuwa proudly kasi, Pinoy. oo, dahil iba-iba talaga yung mga nasa display nila. Ang dami nating choices na pwedeng pagpilian. Naku ha. Jeff, maano ka? Ano? Baka mabusog ka mamaya. Siyempre may mga free samples yan. Oo nga, may mga freebies. Okay. One more look here po. Okay, Rick. Okay. One more look here. One, two. Isa ako, mama. One more, look here. Okay na po. Nakakatuwa ang ating mga merchants ngayon dahil sari-sari ang ating nakikita. Siguradong may magugustuhan ang ating mga audience na pupunta dito. Ayan po, another photo op kasama ang ating mga VIP guest. Dito naman sa Nayong Kalikasan, meron silang kapeng barako. Diba? Kilala ko yung may-ari nito, itong Oo. yung coffee na yan. Ayan. Mamaya na natin siya interviewin. Mamaya na, ha? Mamaya na yung exposure. Oo. Pero mahal ko yan, alam niya yan. Kapeng barako. Mamaya. Merong hazelnut robusta. Naman. Ayan. Meron naman ditong cup and cold at saka light tea. Kita nyo ha? Ay, sorry. Mahilig ka ba sa kape? Pwede, chumatsa rin ako minsan. Oo. Natanong ko lang naman. Ang kasi- ganda ni Ina Loyola. Oh, ayan. Yung Ang nakikita ganda. natin sila. Yan nakikita natin sa monitor. Yan yung kasalukuyang nangyari dito sa tindahan ni Tarsi. Dito yan sa Festival Mall Alabang na Yes. nagbukas ngayong araw at matatapos sa Sunday. Nako, ang iksi naman hanggang Sunday lang, tapos agad. Ay, oo. Kaya Malay dapat- mo naman mag-extend. Kaya dapat pumunta agad sila. Di ba? Oo. Christmas na. Kailangan nang mamili ng mga ninong at ninang.
Ito naman Garcia's product. May mga black rice coffee tea bag, Unoy brown rice, pure honeybee, guyabano wine, bugnay wine. Kasama rin natin ang Union Bank. Ay, oo, syempre. Yun yun. Kapit-bahay nilang Ellie Home Clothes. Hello, ma'am. Ang Juan Munti. Sa ating mga katribu, lalo na dito sa Muntinlupa, bumisita na kayo dito sa ating tindahan ni Aling Tarsi. Hanggang Sunday lang po ito, limited time, kaya't samantalahin natin. Tindahan ni Tarsi sa kanilang pangatlong taon, the Tarsi Christmas Town ng The Daily Tribune, Masaganang Pasko. Kasama rin natin ang SB Corp, ang Repay. Nandyan din ang kaunlad, ang Yanlis RTW. Meron din tayong mga merchants na nagbibigay ng libreng sample or free taste. Subukan din natin yon. Actually, isa pa yan sa maganda sa tindahan ni Tarsi. Oo. May mga libre. Yan, nagalit na nga sa akin kanina, ang dami kong kinain. Dahil dyan, Oo. ligawa ka na hanggang swimsuit ka lang. Yes. Wala na ako sa kudaan. Pero after nung program natin, maglibot-libot ka pa rin. Marami ka pa rin Sige. makita. Hindi lang naman ng food. Marami dyan. Oo. So malay mo, makakita ka ng pangregalo sa iyong minamahal. Pwede. Diba? Sa iyong mga kaibigan. O, diba? Ayan. Ay, ayan. Ay, ang ganda naman nung gift para kay Mayor. Oo, ayun, Oo. Mga food yun. Ayun, ayun, Oo, ayun. assorted products. Ayun. Parang gusto kong kumain yan. Yun. Parang may nakita kong leche plan doon sa video. Kasama rin natin ang Kaunlad Pinoy. At syempre ang Ginas Kakanin. Nagaganap po ngayon ang grand opening ng tindahan ni Tarsi, the Tarsi Christmas Town. Masaganang Pasko! Pwede ba makatikim niyan? Ayan. Nayong Kalikasan, Dingras Empanada, Garcia's Product, Maya, Coffee and Rose. Ayan, nag-iikot pa po ang ating mga VIP guests, sa ating mga merchants. Kinikilala talaga nila ang ating mga participants, ang mga merchants ngayong taon. Invite na natin ang ating mga merchants. Nandito na po tayo sa harap sa ating program area. Magsisimula tayo ng second part ng ating program. Yan. At ay, mag-enjoy sila dito. Oo. Actually, ako kinakabahan kasi ngayon ko Kinakabahan palang ka? makikita ko anong ano Oo. yun, palaro na inihanda nila sa atin. Yan. Iniimbitahan po natin ang ating mga merchants. Pumunta na po tayo dito sa ating program area. Magsisimula na po ang second part ng ating program ngayong hapon. Ayan, dito na tayo sa stage, Kim. Akala ko dyan ka na sa stage kasi gusto mo nang sumali dun sa... Hindi, ikaw yun eh. No, Ako sa I'm not gonna do that. Alam mo yan. I-intro kita. Ganon. Oo. Ganon ha. Ganon ha. No, Iniimbit- pero... Alam mo, gusto ko nang basahin yung mga games. At kailang mamaya na lang para ma-excite sila. Sige, kasi, pag nandito na sila. Oo, tsaka iniisip ko kung ano yung bakit yun yung title or
ano ba, Oo. title or pangalan ba ng game. Oo Yun. nga. So yan, habang inaantay natin silang makabalik dito sa harapan ng Yes. ating mga guests at Oo. speakers, ayan, magdaldalan muna tayo dito. Yes. Ikaw, Kim, Ano? alam mo ba kung ilan na inaanak mo? Ako? Meron kang Ay, inventory kung ilan na inaanak mo? wala pang 10. Ay, kukunti naman. Oo. Totoo. Okay. Ako siguro Ikaw, nasa sandaan? Hindi kasi mas senior naman ako sa'yo. Siguro nasa 30, 40. Ang dami naman Oo. yan. Yung iba nga, may mga anak na rin. May mga apo na ako sa kanila. Okay. Parang ganon. Ay, total naman, napag-uusapan natin yung inaanak. Oo. So, paano mo ginagawa? Pinaghahanda mo na yung parang months before the Christmas, bumibili ka na ng mga regalo. Ganon. Alam mo, nung tipong dalawa pa lang ang inaanak ko, talagang kinakarir ko yan. Oo. Inaalam ko yung gusto niya, yung favorite color niya, favorite niyang toy. Pero nung mga sumampu na sila, ay nako, pera na lang. Kasi ang hirap umuwi, ang dami mong dala traffic, di ba? Oo. Tsaka mas practical, mabibili nila yung gusto nilang bilhin. Oo. Yon. Tama ka din naman yun, at mas madali yun actually. Ikaw ba kinakarir mo pa rin sila? Iniisa-isa mo guilty talaga? rin ako dyan kasi tamad ako Oo. maghanap alam mo Oo. yun. So, pera minsan. Oo, ma-imagine mo pa lang yung traffic na susunod Pero alam mo, ito lang naman, sabihin ko lang din sa'yo, at para na din sa kanila na Oo. mas gusto ko pa rin magregalo ng item or bagay kasi Yes. at least kilala mo yung bibigay mo tapos Yes. kasi pera yun alam na nila Oo. pero yung magugulat sila na paano nalaman ni Nino, paano Yung nalaman gusto ni mo, Ninang, yung gusto mo, nila. tapos Okay, Iba yun. mga Yeah. kapatid, ang aking magagandang dalawang kapatid. Let us all call again. Yes. All the merchants, we are inviting your representatives to please come over because Ayan. magsisimula na po ang ating part 2, which is the Asian Innovation Forum that can help you a lot sustain your businesses. So, come on, come all, join us here. Andito ang masayang simula. Ang sasali, lalong maraming benta. So please come as we have discussed. Today will be the beginning of more blessings for everyone. So please join us here. Sisimulan na po tayo, wag natin paghintayin yung ating mga guests kasi po, libre po sila. Thank you to our beloved guests for being here. We truly appreciate our speakers. So mga merchants, your representatives, please come over. We'll start in maybe 2 minutes. We're just giving you 2 minutes so we can start. Oh, natalo ko yung boses nila. Malakas talaga ang boses ko kasi corps commander ako nung high school eh. sanay na ako sa iyo na ganyan kalakas ang Corps boss. commander Corps ng commander, high school. yeah. Oo. Okay. So everyone, please join us para po makapagsimula na tayo. Ayan, ini-invite po Thank natin you. ang ating mga merchants. Dito na po tayo sa ating program area. Mag-start na po ang second part ng ating program. Oh, yun. Going back to sa pinag-usapan. Ayan. So, Oo. eto nga, sakto, kung Oo. bumili ka regalo, pumunta ka na dito sa tindahan ni Yes. Darcy. Maraming gift suggestion na kakaiba, di ba? So, marami silang pagpipilian. Mm-mm. Teka, tapos ka na bang mag-ano? Ano? Walay pa. Oy, anong petsa na? December, ano ba ngayon? December 30 na ngayon. Walay pa. Oh my God. Oo, mahilig ako Tapos ng Grammy. 30 plus. Mahilig ako ng Good luck. cramming. Good luck. Alam ko Oo. na mangyayari dyan. Oo. Diba? Ang pau. Oo. Red envelope para Ayan. sa mga inaanak. Ulitin natin, iniimbitahan na natin yung lahat na pumunta dito sa harapan. Yan. At magsisimula na tayo ng ating second part of the program. So please proceed here na sa stage area. Yan. Excited talaga ako sa game. Yes. Magugustuhan dami nila nito, ito. oh. Mabubuhay tayo ngayong hapon Oo. sa ating program. Gusto ko sumali ka. Ikaw ang sasali. Ay, hindi ako pwede. Hindi tayo pwede dyan. Disqualified. Automatic disqualified tayo dyan. Alright. Ayan, dumadami na ang ating audience. Sana mas dumami pa, ang dami Ay, pa natin. pwede po vacant kayong seats. umupo dito sa, bakante seat. Yeah, ito. I-occupy po natin i-occupy yung mga seats. bakanting upuan. Huwag po kayo mahiya. Maupo po kayo, huwag kayong mahiya. Maupo po kayo, ma'am, sir. Hindi po kami nangangain ng tao. Opo, maupo po kayo ang ating mga merchants. Gamitin po natin ang Okay, the ating mga upuan. merchants. Okay, Please. please occupy the front seats para po yung late sa likod na lang. Kindly Ayan. occupy the front seats, please. Please occupy the front seats Ayan. so we can start. Nako ha.
May mga kakilala ko dito sa audience. Nako, parang nakikita ko nang sasali itong mga to. Ramdam mo na ba kung sino man Yes. nanalo sa games Na- natin? Okay. Nararamdaman ko na. Please occupy the front seats. Okay. Our beloved host. Okay. Oh, Kim, Ano? bago natin simulan ang ating Asian Innovation Forum, meron muna tayong pampasaya, icebreaker, okay. pampainit, pampasaya ng hapon. Okay, ikaw na yan. Oo. Ayan. Ang gagawin natin, tawagin muna natin kung sino yung mga willing sumali sa game natin. Okay, o Oo. sige. O sige, kumuha ka dyan, kukuha ko dito. Ayan. Dalawa lang muna. At dalawa lang? O Dalawa, apat? ilan pa yung kailangan natin? I mean, Marami kasi tayong game, dalawa lang muna. oo nga, kasi based sa kode ko madami to eh. O, kuha ka dyan, kukuha ko dito. Sige, kukuha ka dyan sa side. Ako dito sa side. Okay, parang may hirapan ako. Oo. Ikaw, go. Sali ka, halika. Oo. Wala ka lang kawala, kilala kita, kaya sasali ka sa game. At in-interview kita sa spotlight, kaya sasali ka. Whether you Ayan, like it or nakakuha na not. ako. Oh, yan. Sali ka. Nakakuha na ako. Mula Sali sa kayo. ating Don't worry, side it will be ng fun. audience. Okay? Kayo din. Ikaw din Sino pala. lalaban kay ate? Kilala Ate, din dito kita. tayo sa taas. Ayan. Yan. Ay, hindi. Kasali ka pa Okay. rin para ma-enjoy mo yung tindahan ni Tarsi dito sa Festival Mall. Naku, Dito yan Kim, sa sino Alabang. lalaban kay ate? Oh, ikaw. Nakakuha na ako. Ikaw muna. Ay, ikaw na. Oo, dito. Ayan. O sige, sila muna ang dalawa. O, kilalanin muna natin sila. Sige. Ano po ang pangalan nyo and from where? Annalisa Niploy from Ifugao. O, from Ifugao. Ano po ang booth natin dito ngayon? Oo, ano yung natin? Booth. Booth sa Science Arts and Craft Manufacturing po, wood carvings po. Wood carvings. Okay, dyan. Okay, ano so naman? from wood carving to... Tuod. Sure. Okay, sige na nga. Oh, hindi nga. Ano nga? My name is Jaja from Happy Boing po, Parañaque. O, teka. Okay. Siyempre, nandito ka sa tindahan. Ano ka ba? Merchant ka din? At kung merchant ka, ano naman tinitinda mo dito sa tindahan ni Tarsi? Food po, food. Oh, like, anong food ito? Meron tayong kakanin, then yung specialty ng Happy Boing is yung laing po. Oh, laing. Oh. Ay, favorite. O, unahin natin yung sa'yo o yung sa akin? Ikaw na muna. O, sige. Ate, may papanood kami sa'yo. Gagayahin mo lang yung... alam mo yung mga dance craze ngayon sa TikTok, di ba? Yung sayaw-sayaw na gano'n. Oo, kakayanin mo yan. Ayan. Panoorin natin ang gagayahin ni ate. Oh, wait lang. Nagkakaroon ng lang. delayed. Yan na. Yan na. Ay, okay. Okay, watch natin. So, panoorin mo, ha? So, Oo. Ayan na. Kayang-kaya mo yan, te. Magpapasko na. Go. Pantropiko ba ito? teka, bakit parang walang sound? Oo, walang audio. Ulitin natin. Kumanta daw tayo, lagyan natin ng sound live. Kaya mo yun, te. Oo, kaya mo yan. So, supportahan ka namin dyan. Oo. Ayan, sige, take 2. Sana may sound na please. Pag hindi kakanta ka daw, Jeff. Bawat araw mas masaya magmula nang nakita ka. Lubang wala ng pangangamba pag ika'y kapiling na. Feels like someone I'm with you. Parang islang pantropiko. Can't wait to go back with you sa islang pantropiko. Sa islang pantropiko. Sa islang pantropiko. Sumapit na ang Ay, Jeff, in fairness, may pa-costume dun sa TikTok na yun, ha? At meron silang Ang background. galing, di ba? Oh, ate, are Ate. you ready? Hindi, kung hanggang saan naman, sasabayan kita. Dali. Tayong dalawa sa stage. Oo. O yan. Gusto mo para paggayahin mo? Okay. O, ipe-play ba ulit para sabayan niya? Pwedeng i-play ulit? Ayan na. bawat araw mas masaya magmula nang nakita ka. Lubang wala ng pangangamba pag ika'y kapiling na. Feels like someone I'm with you. Parang islang pantropiko. Can't wait to go back with you sa islang pantropiko. Sa islang pantropiko. Sa islang pantropiko.
palakpakan naman natin si Palakpakan ate. natin, may ha? effort si ate. Kayo ha, Okay. on the spot Kayo yun. naman, kayo. Kaya nyo ba yun? Okay, wait lang daw. Na-excite ako. Ikaw, ready ka na ba? Ready na. Gusto man kita samahan sumaya, kailangan hindi kita Ay, pwede samahan. Kim! because- Oo, sorry. simulan na muna daw natin ang Asian Innovation Forum. Okay, sige. Para makapaghanda pa ng bongga. Ayan ha. Sige, Oo. wait lang. Mag-prepare ka, mamaya continuation na yan. Maraming Okay? salamat, Alright. Sige. Okay, simulan na natin ang ating Asian Innovation Forum at ipakilala na natin ang ating mga resource speakers. Yes. So, ayan. Dito na naman tayo sa ating Asian Innovation Forum. So, we've invited yung mga speakers sa mga katulong sa atin doon sa kanilang kabuhayan. Yes. Doon sa mga MSME. Marami tayong mapupulot sa kanilang mga isi-share ngayong Yes. hapon. Diba? Unahin na natin, ipakilala na natin ang CEO ng Repay Digital Solutions, Mark David De La Cruz. Yan. Mark? Ayan siya. Yan si Mark. Okay. Okay, good afternoon. I just would like to reiterate that Mr. Mark David De La Cruz will talk about entrepreneurial mindset because it's very important that we know what we're going to do. So let's all welcome Mr. Mark David De La Cruz. Thank you, Ma'am Chindy. Thank you po. So to begin with, first and foremost, sir, thank you so much for inviting us here. And of course, Ma'am Chinky of the Daily Tribune. So Repay, me and the rest of my Repay team are actually delighted to be here. And hopefully, we would be able to share some good inputs and learnings to the rest of the MSMEs that are actually here. So, unang-una, good day to everyone. Okay? So, like you, I'm thrilled to be here sa Festival Mall, surrounded by such dynamic group of entrepreneurs and businesses. So, first things first, lahat naman tayo nag-undergo ng challenges. I mean, I could imagine actually the first time I set up my company. I would like to make this actually as simple as I could. There are actually two things that you need for you to actually win as a micro SME. Yung una doon, syempre, you need to have belief, not just to yourself, but to your product. No? That's actually one of the major stuff that you need to possess. Second, which is actually equally important, is actually having the right tool. So dyan, makakatulong kami. So having the right set of tools pretty much will actually help you secure one of the most important facet of winning as a micro SME, which is actually taking action. Kasi if you would be able to take action in your business, you would be able to focus on execution. In business, guys, it's all about 90% execution, 10% ideas. So, dyan ako makakatulong sa inyo. No? So, today, we're not just talking about survival in business. We're talking about thriving. No? So, when you say thriving, we're talking about growing your market, managing your operations efficiently, and delivering the best experiences to your customers. Yan tatlong bagay na yan, we would be able to help you out. So, Repay would be able to help out actually MSMEs like artisan crafts, premium cosmetics, or nagbibake ka man ng goods or innovative beverages, which is yung mga nakita ko dito, we've got something for you. So, okay. Well, pretty much I'm going to be speaking without any slide. No? Okay, so mag-start muna ako doon sa first aspect, no, regarding the pain points of being a micro SME. First, I think at this particular digital age, although medyo accustomed na tayo in doing mobile payments, mahirap pa din or nagiging difficult pa rin para sa inyo yun na mag-receive ng payments, especially sa mga malalaking mga transaksyon. Agree po ba kayo doon? Tama, no? Pangalawa, syempre, if you're actually a micro SME doing products, part of that is managing inventory manually, which leads to errors and wasted time. Agree po ba kayo? Kasi nag-inventaryo kayo ng produkto or what kind of services, it consumes so much of your time instead of focusing actually
in closing a lot of sales. Correct? Pangatlo, keeping track of payroll for your staff or service schedules for your clients. Kasi in the end, if you're actually a micro SME, may mga empleyado po kayo, or like what I mentioned, if you're actually the type of micro SME who dealt in terms of service industry, definitely you'll be needing actually a service management system. Then lastly, syempre, your limitation, whether you accept this or not, is the fact that you're actually being compounded within the area of your region. Doon lang kayo. So let's say for example, nanggaling lang ako sa Antique doing a talk for micro SMEs there, focusing on the local products for Mascobado Sugar and other actually well-known local products, okay? But the thing is, hindi naman natin alam kung ano yung specialization nila doon eh. Right? So with that, which is actually one of the, I think, critical disadvantages of being a micro SME, is expanding your market without incurring high marketing or operational costs. Correct? So with that, actually, I want you to know, Repay has a solution. So Repay is designed to solve those challenges. It's a platform that's simple, efficient, and tailored for businesses like you. Okay? So, paano namin siya gagawin? Unang-una, ito na pala siya. Para hindi na ako mahirapan. Okay? Unang-una dito, actually, we would, as micro SMEs, you would be able to accept payments online and offline. So, essentially, that's one of the major thing, right? So, you could imagine using the invoice system of Repay professionally, and you would be able to secure all those precious collectibles. Right? Medyo magaang po, di ba, pag ganon. And another thing is actually the use of our so-called inventory management system. So if you're actually a micro SME, magastos po to, tama po, di ba? You could imagine actually setting up your own system to manage your products. You need to pay a quite pretty hefty subscription fees. Or if we're gonna actually secure the entire system, medyo malaki-laking pera yung kailangan nating ilabas. Pangatlo, based on what we have here, we would be able to do payroll system. So kung may mga empleyado kayo, mga tauhan nyo, again, we have actually a payroll system within Repay. Pang-apat, which is actually one of the best things. That's why with this particular feature, we were able to solve the marketing aspect of being a micro SME. Okay? Because here, we're actually launching Explore. So, yung letter E doon sa Repay, it stands for the word Explore, which is actually focuses on financial inclusion, whereby through actually geo-mapping, you would be able to pinpoint the specific merchants on that specific location, marketing their specific products and services. Okay? So, ayun, galing po kami ng Antique, like what I mentioned, punta kayo doon, or in Iloilo, or somewhere in Barangay San Jose, you would be able to determine the products and services that are actually quite known on that area. So, nakita ko po dito kanina si James Leathercraft. This is just an example, no? You could imagine actually using this. Okay, you get an order for a custom leather bag. Okay? But the client wants to pay in installment. Yan. That's actually a problem in terms of collection. With Repay, you can easily manage partial payments while keeping your inventory and finances organized. Now, you can focus on creating beautiful pieces instead of chasing payments. Tama po ba? Kasi yun po yung pinakamahirap na facet ng pagninegosyo, yung collection. So with our model, we can actually help you out in terms of partial payments. Kasi meron kaming installment basis sa Repay. No? So with that, I'm actually inspiring people here, especially the micro SMEs, to dream with Repay. So let me share you actually a success story that we have. It's a small food business selling snacks locally. No? Hirap na hirap sila to manage their finances while they're trying to grow their market. Nung nag-switch sila sa Repay, they were able to see immediate improvements. Una, nung ginamit nila yung invoice facility, they were able to collect, and with that, track payments seamlessly. Pangalawa, leverage our inventory management system to stay on top of their stock. Okay, maliit lang pong negosyo to ha.
lastly, syempre, since they took advantage of our Explore feature, they were able to sell their products online and they were able to reach customers actually bigger than their current territory. So with that, today, that company, they were able to have an increased 25% of business and they were able to save so much in terms of manual labor. So that kind of transformation is the kind of opportunity we can bring to you. So narito pa yung mga ibang feature na pwede naming idagdag sa inyo. Like what I mentioned, we have actually the up-and-coming YOLO feature. For the YOLO feature, ito ang focus nito yung mga community projects. Essentially, the primary thing is to help local entrepreneurs to pretty much actually find possible partners in terms of micro-donation. It's not us, it's actually them. Okay? So at the end of the day, syempre, as a business owner, you have all this kind of aspects. So with this, are you ready to make your business more efficient and take it to the next level? Yun po. Do you want? Baka pwede naman pong yung mga gusto. Palakpakan lang po. Yeah. Thank you, thank you. So with that, actually for today, we have a free onboarding session. Diyan lang po yung booth namin. And pretty much we have actually free sign-up and transaction fees for your first few transactions. So we have there actually our QR code. Pretty much you can use that to scan and download the app. So with that, I would like to share with you that small beginnings can lead to big dreams. With the right tools, there's no limit to what your business can achieve. No? Dream big, act now. Repay is here to help you thrive. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat. Mark David de la Cruz, ang CEO ng Repay Digital Solutions, sa iyong napaka-informative na ibinahagi sa amin dito sa Asian Innovation Forum. Yan. At yung susunod naman nating speaker ay magbabahagi ng kanyang business literacy. At syempre, acknowledge lang natin si James Christopher Napoles, MSME Advocate, Kaunlad, Pinoy. At ito, kakatawanin siya ni Attorney Coco Martin, ang KP Third nominee. Hi, good afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo, wala po si Choi. Tinawagan lang ko kaninang umaga, ako daw po yung pumunta dito. So wala po akong presentation, wala po akong kahit ano, galing sa puso po yung sasabihin ko sa inyo. First of all, Kaunlad Pinoy wishes to thank again and again, of course, the Daily Tribune and Mr. and Mrs. Fernandez for being with us since the very beginning in pursuing our shared advocacies. Ma'am, sir, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. So kami po ay ang Kaunlad Pinoy. Ano po ba yung Kaunlad Pinoy? Actually po, itong grupo po namin, binuo lang po namin to. Siguro po matagal na rin po kami, mga 10 years na po kami. Grupo po naming magkakaibigan. Kasama po yung aming founder, si Choi nga po. Binuo po namin to para lang po makatulong sa mga negosyo, sa mga negosyante. Wala po kaming ibang pangarap, wala po kaming ibang gusto, kundi magkaroon ang bawat isang pamilyang Pilipino ng isang negosyo. Naniniwala po kami na sana at layunin po natin na sana bawat Pilipinong pamilya, bawat isa sa kanila may isang negosyo. Ito po yung pangarap namin, ito po yung gusto nating gawin. Naniniwala po tayo na sa sama-sama nating pagsusumikap at sama-sama nating pagtutulungan, makakamtan po namin ito. Bakit? Craftsmanship, livelihood. So what do you have? Baskets? Yes, you visit my booth. Number 2. Sige po. Ayan. Si Ma'am Ho, nakita ko dun sa isang Asian Innovation Forum at hindi ko alam, nandito na pala siya. So maganda po ang ginagawa ng Daily Tribune kasi saan ho kayo nakakita ng publishing company na may project na
way out of their line, di ba? Kasi publishing newspapers, broadsheet, yan ang ng Daily Tribune, pero meron silang project for the Filipinos na kamukha nito. Palakpakan natin yung Daily Tribune. Sina Sir Willie, Ma'am Bettina, thank you for coming up with this project. On behalf of PCSO General Manager Mel Robles and the rest of the Board of Directors, maraming salamat po for inviting us to be part of this project. Kasi si GM Robles is very supportive, lalo na ho doon sa mga kababayan natin na gusto magsimula ng mga negosyo. At lalo na ho, alam ko, hindi naman ninyo itatanong na kung bakit, kung ano ang main advocacy po ng PCSO, and that is charity. May naglalaro ba ng lotto rito? Any lotto player? Aba, medyo madami. O yan, okay. Okay, just a brief background. Si PCSO po, hindi kumukuha ng funds from the national budget. O, ibig sabihin, hindi ho kami humihingi, no? We raise our own funds. At yung funds na yan po yung pinapangtulong ni PCSO on a daily or on a weekly average, about 10 million pesos. That's nationwide para po doon sa mga kababayan natin na nangangailangan po ng medical assistance. So maraming salamat po doon sa lahat na bumibili ng loto dahil bumili ho kayo ng isang ticket ng loto, ibig sabihin yan, nakatulong na ho kayo doon sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng tulong. Narinig niyo po ba ako dyan sa may bandang likod? Ma'am, yun, naka-headband na Christmas tree. Naririnig dyan? Okay. So, ini-invite ko ho kayo na ang loto ho, natural, gusto natin manalo. By nature, gusto natin manalo. Siyempre, millions ang pwedeng mapanalunan dyan. Pero I invite you na sana tingnan natin yung kabilang coin ng paglalaro, ay kabilang side ng coin ng paglalaro pa ng loto. Bumili ka na isang ticket worth 10 pesos or 20 pesos, marami ho ang natutulungan ninyo. So isipin ho natin, kung hindi ho kayo manalo ng jackpot or any prize sa loto, alam nyo, meron ho kayong napasayang pamilya na nagpapasalamat, pinagdarasal kayo, kaya ibig sabihin, kung hindi kayo manalo sa loto, panalo naman kayo sa puso ng natulungan po ninyo. So please, let's play charity, Lotto for Charity. Maraming salamat po. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Frederick Imson. Ayan. It's nice to see you again. Hindi ko na mabilang kung ilang beses tayo nagsama dito sa Asian Innovation Forum ng Daily Tribune. At maraming salamat sa pag-acknowledge mo sa ginagawa ng Daily Tribune para sa aming mga katribo, kaibigan at kababayan para umunlad ang kanilang negosyo. Maraming salamat po, Frederick Imson. Thank you. Okay, at syempre, kilala niyo ba si Maya? Kilala niyo si Maya? Yes, no? Okay, so ayan, since kilala niyo si Maya, ayan, inimbitahan namin si Maya para tulungan kayo sa inyong negosyo. Siyempre, yan ay makakatulong sa inyo sa mga features ng kanilang app. So, acknowledge lang din natin ang Head of Retail MSME na si Renan Santiago. Thank you so much po. Nandito po siya. Yan. At palakpakan po natin siya at nandito po siya sa Asian Innovation Forum ng Daily Tribune. Dito po yan sa Festival Mall sa Alabang. At para tulungan tayo ni Maya, iniimbitahan ko po si Joms D. Ramirez II, ang Regional Business Head for NCR ng Maya. Joms! Okay. So, good morning. Good afternoon. Good afternoon po. Ayaw yata ng good afternoon. Ayan, sumagot ako. Good morning. Good morning na lang kasi para dapat tayo, di ba? We're happy kasi nagising tayo right now, di ba? Okay. Meron ba akong slide? Okay. Sige. So for Maya,
we're just presenting few slides. So, hopefully, pasok to kasi December, no? So, marami sa ating yan, nagbabasar. Kumbaga, ang daming purpose sa ginagawa nila, no? Para kumita, di ba? So, sana kami, what we want to happen is to help you, no? To help you, anong tool ba yung kailangan gamitin? Sige. Okay. So, sige, mag-adlib muna daw ako. Okay, so yon. So, nakita naman natin, no, ilan pa yung merchants natin dito? Parang kilala ko na kasi na-meet ko na lahat eh. So, dito po, yan. Dito, yan. Na-meet ko na sila, no? Nagkaroon kami ng activity sa office po ng Daily Tribune. Salamat po, Sir Willie, no? For inviting us. Also, in your office, no? Nagkaroon kami ng, na-meet namin yung ibang merchants natin at tinuruan na rin namin in advance. Okay. So, kakanta muna ako dito. Ayan. So, to help you, no? For us, Maya, to help you, no, to your business, we want you to grow with us. Okay? So, gusto namin lumaki yung negosyo nyo with using us, Maya, no? So, kasi, ang alam nyo sa Maya, we have two kinds of application, di ba? Meron kami pang consumer, and then meron kami pang negosyo or pang business. So, yun po yung kailangan natin gamitin. Okay? So, yan. Okay, so kami, our mission is to, as a leading technology partner to all kinds of enterprises, however big or small. Okay, so equipping them to the best-in-class fintech solution, no? So yun ang gusto namin gawin, no? That gives them a powerful platform to thrive and win in the market and in the hearts of their consumer. Parang ito yung... Ito ba yung slide? Hindi ito, Deco. Iba yata yung slide. Ayan. Sorry, parang ito yung una. Sige, anyways, ano na lang. Sige, sige, next. I'll explain na lang din. Next. Okay. So, yun. So, Maya Business, no? So, nakilala po kami nung what we want to happen is to be the one-stop shop. Okay, for every Filipino day-to-day money needs, over 1,000 partners, being a friendly, convenient, and less expensive way to do cash in. No, yun doon kami nakilala, di ba? From Smart Padala, yan yung kilala nyo. And then right now, naging Maya, and then naging Maya Business. So what we want to happen is to empower the micro-entrepreneurs, providing partner agents with increased livelihood that transform them into vital member of the community. Okay, so yun yung gusto natin gawin, no? Sige, next. Okay. So ito, papakilala ko yung tool namin, yung all-in-one negosyo app namin, no? So we have the Maya Negosyo app. Okay? So pag pumunta kayo sa Google Play Store, you will find, pag tinype nyo yung Maya, you will see Maya, yung black and green, that's for consumer. Okay? Pwede nyo naman gamitin yun, pero for your personal use. Pero kung kayo ay merchant, okay? So merchant kayo, you need to download the Maya Business app. Okay? So ano yung nagagawa ni Maya Business app? So sabi ko nga kanina, this app is for business. No? This is your all-in-one negosyo tool. Okay? So ano ba yung pain point natin pag nagkakaroon tayo ng bazaar or event like this one? Okay? Diba? Number one, pain point. Hindi ko kayang tanggapin lahat ng e-wallets. Tama po ba? Tama ba yun? Okay? Lahat ng e-wallets hindi ko kayang tanggapin. Tama ba? Baka naman ako lang nagsasabi. Diba? Diba? Hindi natin kayang tanggapin if you're using a consumer app. Okay? Pag gumagamit kayo nito, lahat po ng QR, as long as it's under QRPH, pwede niyo po siyang tanggapin without the consumer paying an additional. So for example, may QRPH ako, no? Yung ginawa namin sa inyo. Pag bumili ako, hindi ako nakamaya. Kunyari, naka-ibang wallet ako. Yung kapitbahay namin, di ba? Naka-letter G. Nag-scan.
May bayad ba siya sa atin? Pagka naka-QRPH? So it's free. Okay, so free po yan. Yun yung number 1 pain point. So ito, a-accept namin at 30 plus applications. So BPI, Union Bank, all banks, as long as they're under QRPH, we will accept them. And we will not charge the cost, your customer. So, mapupush natin yung paggamit ng e-wallets. Okay, that's number 1. Number 2, okay, so if you are using a consumer application, syempre consumer siya, the transaction limit is limited. Tama? Di ba? Mapapansin nyo sa isang bazaar, di ba? Ang daming QR, di ba? Pero pare-parehas lang siya, di ba? Letter G, letter G, letter G, letter G. Bakit? Because it's limited eh. So, pag napuno yung isang consumer app nyo, okay, syempre gagawin nyo, kailangan nyo mag-download pa ng additional application. So, ang dami yung QR, di ba? So, with us, meron kaming malaking transaction limit. So, you can accept as high as 1 million pesos. Okay? So, you can accept. Okay? So, hindi mabibitin. So, you don't need to download as many applications. Okay? Number 3, syempre, yun yung di ba? Kung marami kang application, in terms of management of your finances or yung management ng pera nyo, di ba? Mas madali pag iisang application na. So, yun yung number 3 namin. Okay? So, number 1, you can accept all QRs without any service fee. Number 2, di ba? One app lang yung gagamitin nyo. Tapos number 3, the transaction. And then lastly, yung pinakamaganda rito, di ba? Siyempre, di ba? Pag nagne-negosyo tayo, pumapasok lahat ng pera nyo sa wallet nyo, di ba? Pag nagko-QR. So, siyempre, gusto nyo i-settle yon sa bank account. Tama ba? Para hindi nandoon lang sa wallet nyo, di ba? Or you want to pay another e-wallet. Okay? With Maya Business, ang bank transfer po to your personal account is free. Okay? Free siya. So, syempre, if you want to settle also your money, yung perang pumasok sa inyo na ginamit nyo po, pag tinransfer nyo sa bank account ng supplier nyo, we'll give you it for free. Okay? So, yun yung for the micro. And then, if you want to level up your business, okay, syempre, sabi nga namin, we want you to grow your business, di ba? So, QRPH muna yung ginagamit natin. And then, pag lumaki na yung negosyo, no, you can apply for a business deposit. You can apply for a POS terminal. Pwede na po kayong mag-accept ng debit card and credit card. Okay? And then, lastly, syempre, ito yung laging struggle ng isang basarista or negosyante, di ba? Di ba? Sino gusto ditong lumaki yung negosyo? I think lahat naman tayo, di ba? So, ano ba yung kailangan natin para lumaki yung negosyo? Kailangan natin ng datung. Kailangan natin ng salapi. Kailangan natin ng funds. Okay, ang kagandahan nito with Maya Business, if ginagamit nyo siya, okay, ginagamit nyo pang tanggap ng payments, later papakita ko rin ibang functions. Doon muna tayo sa negosyo nyo, no? We will give you a credit line. Now, this credit line can be used to expand your business. Okay? So we have many partners, no, na in different parts of this country na dating sari-sari store siya, ngayon sari-sari store pa rin. Hindi. Sari-sari store siya dating, ngayon coffee shop na siya. 'Di ba? Dating retail ng egg, ngayon meron na siyang wholesaler. So, ginamit niya po kasi yung Maya Business App for her transaction, and then lumaki yung transaction niya, then we will give that specific merchant or partner a credit limit or credit line na pwede niyang gamitin. Okay? So, ito yun. So, ito na yung bagong no? So, sabi nga natin, accept all payments online or in-store kasi may QR kayo. Okay? Move and grow your earnings with speed. Kasi nga, iisang app lang yung gamit nyo. And then, ito yung sinasabi ko, loan up to 2 million if lumaki na po yung business nyo. Okay? So, a single place to manage all your money.
So that's Maya Business. Sige, next. Ang haba ng adlib ko kanina sa app, no? Anyways, ito yung mga solutions namin, no? So we have POS terminal. So right now, for the merchants, there's a booth namin. You can avail of this QRPH. QRPH standee. So bibigyan namin yan for free. Magagamit nyo kagad siya, no? As long as you download the Maya Business app and then register nyo. So napakadali na naman yung registration. Next. Skip ko na lang, no? So ito yung kanina sinasabi ko, no? Next. Okay, next na. Nasabi ko na siya kanina. Okay. So yon. So if you want to download the Maya Business app, just, laki ng QR. Just click or just scan the QR code. So, pero later, meron po kami mga agents na umiikot. They can assist you. Next pa. Okay, so simple lang yung onboarding. So, syempre, baka sabihin niyo, sir, baka naman po mahirap yung requirement nyo kasi ang laki-laki, ang ganda-ganda ng app, di ba? So, easy lang. Very, very simple lang, no? So, just download the app, Maya Business app, okay? Just type Maya Business app in your Google Play Store. And then, sign up, register, and then, lahat naman siguro may valid ID. Sino pa ba walang valid ID? Meron naman lahat, no? So, yon, valid ID. So, yon, after that, yo. And then also, ito yung feature niya kanina, no? Sabi ko, for that application, yung My Business App, wala po tayo, 0% MDR po tayo on all QRPH transaction. And then, 1 million account limit. So, mapupunta na sa inyo yan. So, and then, plus, you can access up to 200,000 in loans with Maya Advance in the application. Next. Okay, so ito pa yung sinasabi ko kanina, no? Ano yung difference, no? If you're using a consumer app, di ba, pag nagba-bank transfer ka, there's a charge. So sabihin natin, sa isang buwan, meron kang 100 transfers, di ba? So ito yung magiging cost savings mo. If you're using that app or that consumer app, you'll be charged 15 pesos for every transaction. If you use the Maya Negosyo app, it's free. Okay? So yan. So may savings ka na 1,500 pesos. Next po. Okay. And then, yan, yung sinasabi ko, no? If ginagamit nyo yung application, then bibigyan namin kayo ng credit line or a loan facility that you can use to increase your business, no? So, ang kagandahan nito, wala siyang collateral, no extra document, okay? And then wala kaming interest. May service fee po kami. So, what we suggest yung sa mga na-download na namin, gamitin yung app, pagtanggap ng pera, or pagtanggap ng bayad, okay? Para lumaki po yung credit line nyo. Para in the future, gagamitin nyo siya, ito po yung makakatulong sa atin. Okay, next po. Okay, so ito yung mga sinasabi ko kanina ng mga partners namin that are using the Maya Negosyo app, no? Yan si ma'am, yung Copycap. Ito, yung Egg, sila po yan, no? Sila po yung gumagamit ng QRPH namin or the Maya Negosyo app. Okay, so next po. Ayun, so ito, just the sign up, no? Yan yung paano mag-sign up. Sige, next natin, sir, kasi we will assist naman them, no? Next pa. Next. Yan. Tapos may selfie tayo. So very, very ano lang naman yan. Very easy yan. Just few steps. Next. And then, yan, magkakaroon kayo ng QR. Then that QR we can print. That's QRPH. Ito po yung standee namin. You can accept any e-wallets as long as under QRPH. Next po. Okay, so ito naman yung how to withdraw your sales. Siguro tuturo na lang namin sa inyo yan. Ayan, dami niyang pera. Kanino kaya to? Okay. Next, 99 million. So, yan, free yan, InstaPay. Sige, next na. Ayan, so yan po yung app namin. So, yun pa, siguro to add also, yung app namin, hindi lang po siya payment. You can use also that app to sell load and to do on behalf of transaction. Ito po yung pag-accept ng bills payment. So pwede na kayong maging payment center in the community, no?
So, meron pong kita yon yung Maya Negosyo app namin. Okay, so I think that's it for Maya. Later po, just go na lang to our booth. Nandun po lahat. Explain po namin and we have agents. So, thank you po very much and have a nice day. Palakpakan po natin ang Maya. Di ba napaka-informative ng kanyang mga sinabi. Nakinig kami ni Kim talaga. Ayan. Ang susunod po at ang huling magsasalitang speaker natin for this afternoon, mula naman siya sa Small Business Corporation, si Janie Pahariliana. Palakpakan po natin. Sabihin ko lang na kinakatawan niya, syempre, ang kanilang President and CEO na si Robert Bastillo. Ayan. Thank you po. Hello po, magandang hapon, tanghali sa ating lahat. So kami po ang Small Business Corporation at ito po ay sa tingin ko huling gig na namin para sa AIF for this year. So nakarami-rami na po kaming napuntahan and thank you very much po sa Daily Tribune for the engagement. So sa atin po mga speakers, kanina natutunan natin kung ano yung mindset dapat natin sa pagnenegosyo. Si Maya na-introduce po niya sa atin kung ano yung mga tools na pwede tayong tulungan para sa ating negosyo. Dito naman po sa SB Corp, syempre, kung may mindset na tayo, may tools na tayo, ang kulang na lang, puhunan. Kailangan na lang po natin ng pangdagdag puhunan para po sa ating business. At ito po yung introduce ni SB Corp. So ngayon pong hapon, may dalawang loans po, business loans kaming i-introduce po sa inyo. Ang isa po ay ang ating Rise Up Multipurpose Loan at ang isa naman po ay Enterprise Rehabilitation Financing. So bago po yan, slides po please. Ayan, ito po ang ating Rise Up with SB Corp. Next po. Bago po ang lahat, ipapakilala ko po muna sa inyo ano ang Small Business Corporation. Kasi ang lagi po naming tanong sa mga pinupuntahan po namin lugar, kung kilala po nila yung SB Corp or yung Small Business Corporation. So ang mga may kilala po usually sa SB Corp ay una, mga negosyante, at pangalawa, yung mga willing pong umutang na negosyante. So, alam naman po natin, para maging matagumpay po ang ating negosyo, kailangan ng dagdag puhunan para ma-expand po siya at marami pang opportunities. So, ang SB Corp po, kami po ay ang financing arm ng Department of Trade and Industry o DTI. Kami po bale yung nagpapautang na sektor, hindi po kami bangko. Pero tumutulong po kami sa mga negosyo, MSMEs, mula sa mga sari-sari stores hanggang sa malalaking medium enterprises. So, next slide po, please. Ang una ko pong ipapakilalang programa sa inyo ay ang Rise Up Multipurpose Loan. So, next slide po. Tinawag po siyang multipurpose kasi pwede po siyang gamitin sa iba't ibang purpose o paraan. Pwedeng pandagdag pasweldo, pwedeng for expansion, dagdag inventory ng inyong mga business. So ang kagandahan po niya, multisectoral din po siya. Kahit ano po ang inyong negosyo, basta legal, pwede po kayong umutang sa amin. So sa ilalim po ng programa ng Rise Up, may tatlo siyang sub-programs. Ito po yung Micro Multipurpose Loan, MSME Multipurpose Loan Suki, and MSME Multipurpose Loan for First-Timers. Bali, ang pagkakaiba lang naman po niyan ay kung gaano kayo katagal na nangungutang na sa SB Corp at kung magkano po yung uutangin ninyo. Siyempre po, si Micro ay hanggang 300,000. Pwede po kaming magpautang as low as 30,000 to 300,000. Ngayon, kung mas malaki po yung loan natin doon po tayo sa first-timers. Pwede po tayong mag-loan ng mas mataas sa 300,000 hanggang 20 million. So ano naman po si Suki? So from its name, kung madalas na po kayong umuutang sa amin, nakapag-loan na po kayong isang beses, at nakapagbayad ng at least 6 months, pwede na po kayong umutang ulit. So hindi na namin naantayin na ma-fully paid po ninyo yung dati nyong loan. As long as may relasyon na tayo for the past 6 months, pwede na po tayong umutang ulit kay SB Corp. So next slide please. So, sino po ang pwedeng umutang kay SB Corp? Siyempre,
Filipino-owned businesses, dahil gobyerno po kami, gobyerno si SB Corp, specifically for Filipino-owned business po siya, para naman po sa mga corporation, dun po sa mga corporations na nationalized as Filipinos. Ito yung may 60% Filipino-owned. Kailangan din po may asset size na hanggang 100 million lang. So limit po ito Pwede po yung kahit kasing liit na sari-sari stores hanggang 100 million. Kasi yun po yung basis natin na kung ano ang isang medium enterprise. Mas malaki po sa 100 million, categorized as large business na po siya. So pwede ng mga yon na umutang sa mga bangko, ganyan. Then must have a business track record of at least 1 year. Kailangan existing or operating for at least 1 year. And must have no past due account under any SB Corp programs and no major negative credit findings. So ito po yung pinaka-importanting requirement or eligibility requirement natin sa loans sa SB Corp. Kasi as much as generous po yung ating programa, dahil pondo po ito ng bayan, we have to assure na yung mga pinapautang at tinutulungan naman po natin ay magbabayad. Kasi hindi po ito grant, hindi siya subsidy, loan pa rin po siya. Mas maganda lang yung terms, mas affordable lang. So next slide po please. So ang loanable amount, as mentioned earlier, is up to 20 million. So 30,000 to 20 million. Ganun po kalaki yung range ng pwedeng utangin kay SB Corp. At hanggang 3 million po dyan, wala po tayong collateral. So pag lumampas sa 3 million, dun pa lang po kami hihingi ng collateral sa inyo. Pero kung yung loan nyo hanggang 3 million pa lang, clean loans lang po tayo. Magkano naman yung ating interest rate? So, ito po, sa tingin namin, ang pinakamagandang feature ng aming loan programs, most competitive interest rate. Our actual interest rate is of less than 1% per month based on the diminishing balance. So, ano po ba yung diminishing balance? Diminishing balance po, it means na habang nagbabayad po kayo, nababawasan po yung principal ng loan, nababawasan din po yung interest na ini-impose natin sa kanya. Ibig sabihin, sa first month nyo lang mararamdaman na 1% po yung ating interest. Sa susunod na buwan, dahil bawas na po si principal, mas mababa na po yung interest rate natin. So in total, sa buong taon, imbis na 12% po ang ating interest, nasa 6 to 7% lang po siya. At ang ating loan term naman for all of our loan programs currently, ang loan term po natin is up to 3 years. Pero sa inyo naman yan, pwedeng hanggang 1 year lang, 2 years, 3 years. But this is our maximum for Rise Up. Next slide, please. So ito po ang illustration, ano ang difference ng 1% per month based on the diminishing balance or versus sa 1% ng ibang banks na flat rate. So kapag 1% per month po, based on the diminishing balance, for example, nag-loan po kayo sa amin ng 100,000 and for a term of 12 months or 1 year, kung flat rate po yan na compounded interest katulad sa ibang mga bangko, ang total po na interest niyo ay 12,000. So ang total po na babayaran niyo sa loan ay 112,000 for a year. Compared to the 1% per month based on the diminishing balance po ng SB Corp, ang ating total interest nyo po for a year is nasa 6,618, which means halos kalahati po nung compounded, nung usual interest rate na binibigay sa mga bangko. Ang total payment nyo po in 1 year is 106,618.5. So, ito po, para lang po ma-appreciate natin, ano bang ibig sabihin ng 1% per month based on the diminishing balance. So, hindi lang siya palabok namin sa aming mga marketing spills, pero very heavy po yung kanyang impact when you pay your interest. So, next slide po, please. So, syempre, ano po yung ating mga requirements? Very basic lang po yung mga requirements na hinihingi ni SB Corp. Most likely, meron na kayo niyan. Siyempre, government-issued ID po ni business owner. Pero kung corporation po kayo, government-issued ID ni managing partner or president CEO. Then, mayor's permit or barangay micro-business enterprise. Ito po yung nakukuha natin sa negosyo center sa DTI. Or for loans po na hanggang 100,000 lang, kung hanggang doon pa lang, and hindi pa po registered sa business, maliit pa lang siya, nagsisimula pa lang,
pwede pa rin pong umutang sa amin ng hanggang 100,000. Ng 100,000, kukuha lang po tayo ng barangay certification. So si barangay certification po, to clarify, iba po ito kay barangay clearance or barangay permit. Kasi wala na pong ini-issue si barangay na ganon. So dito po, papacertify nyo lang sa ating barangay hall na nag-ooperate po kayo ng business for at least a year. And then, for Rise Up, 3 photos lang po dahil hindi na namin kayo mabibisita isa-isa. One is a photo of your business signage, inventories, yung mga stocks po ninyo, ganyan, and fixed assets. So ito po yung mga gamit ninyo, equipment sa inyong, na ginagamit ninyo sa inyong negosyo. Another requirement po is bank account details. So dito po, hindi naman po namin hihingin yung statement of account ninyo. So ang hihingin lang namin ay details po, name, bank account number, and bank company, kasi doon po natin itatransfer yung loan. And for corporation, secretary certificate or board resolution or partnership resolution, then latest GIS. So basically, mga usual reportorial requirements nyo lang po sa SEC. Next slide, please. Then, yun po yung ating Rise Up. So, ito po, mas mabilis at mas affordable na loan program. Pero, special lang po siya to address po yung effects ng calamities. It is opened for 90 days after ng declaration of state of calamity. So, recently po, di ba, may mga bagyo, I think yung Metro Manila, Bagyong Christine, heavily affected. So as long as your business is situated in the area declared under the state of calamity, pwede po kayong mag-apply sa Enterprise Rehabilitation Financing. Next slide, please. So ito po, as I said earlier, this program is open to MSMEs na affected po ng mga typhoons. But you do not really have to prove how you were affected because it is understandable na in one way or another, if your area is, if you're situated in an area declared under state of calamity, syempre may effect po sa ating foot traffic ng business, business operations, additional expenses to address yung mga brownout, among others. So yun po yung tinutulungan naman dito ni SP Corp. But the caveat is you have to apply within 90 days after the declaration of the state of calamity nung inyong area. Next slide po, please. So ano pong difference niya kay Rise Up? Halos magkamukha lang sila, but basically mas magaan po si ERF. Ang loanable amount po niya is limited up to 300,000. And yung interest rate po niya, ito yung special talaga sa kanya. So for the first year, di ba, si Rise Up, we mentioned earlier, 1% per month based on the diminishing balance for a 3-year loan. Si ERF po, 0% po on the first year of your loan. So kung 1 year lang po yung loan term ninyo, wala pong interest, babalik nyo lang sa amin ng principal. Pero kung up to 3 years, for example, yung first year po ninyo walang interest, the second and third year, yun po yung may interest na 1% per month based on the diminishing balance pa rin. But of course, yung basis na ng computation natin is kung magkano na lang yung balance po ninyo for the second year. And another good thing po kay ERF is it has a 3-month grace period for interest and principal at the option of the borrower. So we give the borrowers an option na nag-loan kayo ngayon, baka gusto nyo maghulog na lang ulit after 3 months kasi gusto nyong palakihin or paikutin muna yung pondo, pwede po yun. Pero kung ayaw nyo naman, sa tingin nyo, gusto nyo nang tapusin agad yung loan, pwede rin naman. So, when you apply in our portal, in our system, doon po natin pwedeng i-choose o yung grace period option. Then what are the requirements? Ito po, kung basic na requirements ni Rise Up, mas basic po yung mga requirements ni ERF. First po, government-issued ID po ni applicant. If you're a sole proprietor, si owner, kung corporation, si president, CEO. Then mayor's permit or BMBE and certificate for loans for more than 100K. For loans po, limited to 100K barangay certification. And then proof of bank account. So yung bank account, as mentioned earlier, we don't need a statement of account. Dito lang kasi natin transfer ang loan. Overall, if you're a sole prop, 3 lang po yung requirements na dadalhin mo. And madalas, dala mo naman na yung ID mo palagi at saka yung bank account mo, di ba? Yung permit na lang.
Now, for the corporations, yun lang usual reportorial requirements natin for na sinasubmit sa SEC. Meron na kayo niyan, SecCert, GIS, yan, PDCs po for loans higher than 100,000. PEZA registration para sa mga located po sa PEZA areas and Certificate of Registration. So next slide po, please. Then how to apply po? Siyempre, application po natin ay online. We started receiving online applications since the pandemic dahil we want to open it. This is open nationwide. So kung nasaan po kayo, anytime, anywhere, you can apply for the loan. But this is not an instant loan application. You will still go through the process. The thing lang po is at least hindi nyo na kailangan mamasahe papunta sa amin. So punta lang po kayo dito. Kung meron po kayong mga mobile phones ngayon, and may free wifi naman dito, punta lang kayo sa brs.sbcorp.ph. This is our portal basically. And if you don't have an account yet, create new account lang po kayo. If you have a Facebook account, ganyan, may social media kayo, this is just as easy as creating a social media account. So, if you fill out nyo lang yung details, ito na po yung pinaka-loan application form natin. Wala na kayong isa-submit sa office namin. Next slide po, please. So, syempre, this is a loan. So, it would go through the process since government funds yung ginagamit natin. Basically, tatlo lang yan. Credit standing assessment, yung credit checking natin. Business information assessment, the checking of the requirements. By the way, the requirements po, pipicturean nyo lang or scan and then you upload it. Thank you. So by the way, for the requirements po, you just scan or take a photo and then you upload it in our portal. And then the financial performance assessment, this can be done online or through calls or video call. And of course, the loan releasing. So ang thing po sa aming loan application, you should have a valid email, a working and valid email, and a working and valid phone number kasi wala po kaming other means to contact you except po dun sa mga niregister nyo sa amin. Next slide po, please. Next slide, please. So how can you receive your loan proceeds? Di ba magsasubmit po kayo sa amin ng bank account? Then yun lang po, if you have a land bank, fund transfer lang kami. For other banks, PesoNet po. And then for others po, we can issue sa e-wallets. Next slide, please. And ito po, just to update you, ang ating limit na po ay 100,000. So, 100,000 loan, kailangan na po natin ng post-dated checks. Isasubmit nyo lang sila upon approval of your loan. Then, lower than 100,000 up to 99,999, pwede kayong makareceive ng loan proceeds dito po sa atin. At pwede rin po magbayad through these channels, GCash, Land Bank, Linkbis Portal, Bayad Center, Maya. Next slide. So that's it po for SB Corp. Lahat po ng details na na-discuss natin nasa website po namin. You can visit www.sbcorp.gov.ph. We have a booth here po kung gusto nyong pa-assist sa application or may clarifications po kayo. And you can also follow our Facebook page. Please follow Small Business Corporation. Thank you po. Ayan, palakpakan po natin ang Small Business Corporation. Thank you so much, Janie. It's nice to see you again, ha? Janie. Thank you so much. Pasalamatan muli natin ang ating mga speakers, ha? Yes. Si Mark David de la Cruz, ang CEO Repay Digital Solutions. Si Attorney Coco Martin, ayan, ng Siyempre, si Conlad. Frederick Imson. Yes, ng PCSO. Si Joms Ramirez, ang Regional Business Head for NCR ng Maya. At Siyempre, ang small business. ang last but not the least, save the best for last, na si Janie Paharilyaga. At banggitin lang natin, Yes. Jeff, na itong tindahan po ni Tarsi ay, yan po ay tulong ng Daily Tribune sa ating mga MSME at libre po yan. Kumbaga Wala lahat po pong ng merchants bayad natin, yan. libre po yan. Wala Yan- po silang binayaran. Yan po yung advocacy yan ng Yes. Daily Tribune. Kaisa po dyan ang United Nations na no hunger, no poverty. Kaya po, handog po yan ng Daily Tribune sa inyo. Again, wala po yang bayad. Yes. Ang saya, di ba? Tatlong Diba? taon na tayong ganito.
So, Ayun. ayan. So ngayon, Kim, magtatapos tayo ng masaya. Ay, syempre gusto ko Oo. yan, no? Sino ba naman gusto ng sad, ha? Ikaw Yes. talaga, ha? Oo, meron tayong game na ipapaliwanag sa atin. Oo, ayan. Sister Red, ready ka na ba sa games? Ayun pa yung siya may kausap. Ayan, hihilahin ko na ba siya? So, sige, go. Hilahin mo na Okay. siya. No, not hila. Kalad ka rin mo siya. Kalad ka rin ko siya. Ayan, so magiging masaya na naman tayo. Oh, ito na pala, Kim. Ito na. Ay, sorry. Ito Win muna. special prizes. Go, Kim. Nawala ako, ayan. O, ito na lang yung game. Ayan. So, ang gagawin nyo lang po, syempre, ay i-like nyo po ang social media pages ng Daily Tribune. Okay. Next, ayan, mag-picture-picture po kayo, either selfie or groupie, at itag ang inyong tatlong friendship. At huwag kakalimutan, i-public ang inyong account para makita po namin ang inyong kagandahan at kagwapuhan dyan sa Facebook at gamitin ang official hashtag The Daily Tribune Innovates. At mamaya, mag-a-announce po kami ng mga mananalo. So, post lang pag may time. Selfie or groupie, tatanggapin po namin yan at i-public ang inyong account. Ayan, Ang tapos saya. na ako. Ikaw Oo. naman, Jeff. Okay. Hintayin ko. Okay, hintayin mo yung kodi ko mo dyan. Sige. Kaperahan din yan. Okay. Yan, excited ako dyan. Ayan ko po, Ayan, nandito na ang VBank app. Magbukas ng bank account mula sa app lamang. Magpadala ng pera sa lahat ng bangko at wallet. Magbayad ng bills at mag-load. Mag-cash in sa Tambunting Pawn Shop, Pure Gold at Alphamart at 6,000 plus outlets nationwide. Manalo sa 58 days paraffle ni Manong Chabit. I-follow ang FB page ni Manong Chabit at abangan 58 winners ng 5,800 pesos ang mananalo kada araw at isang winner ng 58,000 pesos for 58 days. 580k pesos laman ang ating grand prize sa 58 day. I-download ngayon sa Google Play Store o sa Apple App Store at hanapin ang VBank PH o kaya iscan itong mga links para mag-register. Ayan po, nakikita niyo yung mga QR codes. Pwede niyang iscan. Nandun din po ang ating QR code sa official Facebook page ni Manong Chavit. Ay, Oh. ang galing mo ha. Super impromptu yan ha. Para ka na Salamat. sumasagot ang final question sa Miss Universe ha. At medyo mahaba-haba yan. So, teka, may tanong ako sa'yo. Di ba na-mention Ano yun? dyan? 580,000 Oo. ang grand prize. Yes. Anong gagawin mo pag ikaw nanalo? Kung kunwaring kasali ka dyan. Ang swerte ng mga inaanak ko, ha? Oo nga pala, 34. Oo, ang swerte nila kasi happy ang Christmas nila. Oo. Dahil ibabahagi natin yan sa kanila. Baka di ba? naman- Pero hindi lahat, ha? Baka naman. Walang ganon. Okay. Oo. Okay. Ako, alam mo ang gagawin ko dyan? Ano? Magbabakasyon ng lola mo. Ay, masaya yan. Di ba? Gagawin ko rin yan. Kasi ano ba namang bumasa kunwari ng 200, Yes. di ba? Yung natitira ipamahagi. Share the Yes. blessing kasi may babalik. Oo. At maraming magiging happy pag ginawa natin yun. Isa pang magandang gawin, Kim, kung ikaw ang nanalo ng 58,000, Oo, yun. mag-start ka ng negosyo. Ang Yes. dami nating natutunan today. Ayun, di ba? at ipasok nyo yung mga natutunan Oo. nyo na ibinahagi ng ating mga speakers kanina, Yes. di ba? Oo, at yun. inuulit natin lahat ng merchants natin ngayon, libre. Wala silang binayaran. Yan. So, at ulitin lang din natin na itong tindahan ni Tarsi ay nagbukas na ngayong araw, Yes. December 30. December. At matatapos po yan sa linggo. Yes. Dito yan sa Festival Mall sa Alabang. Muntinlupa. Yan. Ayan. O ano pa? Ano pa gagawin natin? Teka lang, may tanong lang din ako sa iyo. O ano? Di ba, ayan, pinaplan mo na yung regalo mo. Oo. Sa sarili mo naman, anong gusto mong gawin ngayong Christmas? Ikaw ba, nasa bahay ka lang, nababakasyon? Madalas nasa bahay lang ako kasama ang family. Okay, pareho lang tayo. Alam mo yung classic na reunion, mga ganon. Oo. Mga lahat ng pinsan mo, lahat ng tsahin mo, Oo. makikita mo, mag-ookrayan kayo, ganon. Kasali ako sa Okrayan. Oh, halika Ay, na halika dito. po, Hindi ka pa ma'am. namin Kasali na inaantay. ako sa Okrayan. Dito ka sa gitna. Kasi, tapos na yung trabaho ko sa, may mga bisita. Ayun na, tapos na yung pagiging- Hindi, dito na lang ako. Oh, ma'am, kasi, Dito ka sa po. gitna, tatlo tayo. lahat ng merchants, hello, andito na naman. Hi! Okay. Merchants, where art thou? Okay, wag ninyong kalimutan na i-like yung ating kanina. Yes. Okay. Kahit na konti, we have special prizes. Those, the one who will get the most number Likes. of posts.
post. will be 500 pesos richer. Ayan na naman yung kaperahan na Ayan yan. po, ayan, nakikita niyo sa likod. Kung anong gagawin. Ayan, Tabi ako. yung sinabi Yung ko kanina. pinakamaraming post will be 500 pesos richer. Okay, 500. Okay. Yung Tapos susunod. yung kauna-unahang nag-post, merong 500 pesos Oh, din. 500. Wow. Pero meron tayong top 3. Top 3. Pinakamagagandang post. Kasi Tayo ganda yan. ninyong dalawa. No, Wow. ayan, top 3 tayo, oh. Okay. Third prize will be 1,000 pesos SSS richer. 1,000 pesos. Yes. Second prize will be 2,000 pesos 2,000 pesos. richer. Richer. Okay. And the next one, the first prize will receive 3,000 Wow! Pagkain Three ng po ang last grand time. prize. And all of you are eligible to our daily raffle, also from Daily Tribune and from all the merchants here who contributed to our raffle items here. Oo. At open ho kami kung may gusto pang magdagdag. Because we'll also open it to, we'll have a random raffle to our customers. Ayan. Okay? Yun lang. I will pause for a while. So you will have time to take your break and enjoy your lunch. Then we'll come back later for Announcement. Not only announcement of the winners, but of course for some intermission numbers Ay, and the okay. games. I-continue Oh. natin yung game Okay. kanina. Oo. And also we have a special number from mga kababaihan ng Muntinlupa. Okay. Meron daw silang dance number. Wow. Abangan natin yan. Para naman hindi sila naiinip while selling. Okay? And also, the customers can sit here and enjoy the show. All right. At Sabihin ko- pwede kayong kumantang dalawa. Teka, sabihin ko lang din na kung may katanungan kayo dun sa mga speakers natin, lumapit lang po kayo dun sa kanilang booth. Ito lang po yan, napakalapit po sa aming stage. Okay. Ayan. We would like to thank our partners who have been with us Yes. since the very beginning. We have, of course, PCSO, Angkas, SB Corp. At andyan ang Union Bank. Hello, Union Bank. We love you. Lungsod ng Muntinlupa. Of course, dito tayo nagsimula sa Muntinlupa. And now we have new partners. Kasama natin ang Repay. Yes. Okay. At syempre, Kaunlad Pinoy. We have Kaunlad Pinoy. We also have One Munti na kasama na natin yan sa simula pa. Salamat. Even before they decided to run for party list, Yes. matagal na natin silang kasama, katuwang natin sa ating Asian Innovation Forum. And of course, yung Festival Mall. Meron akong kwento, ayaw kaming Festival Mall, thank you so much. Festival you. Mall. Okay, ayaw kaming paniwalaan sa Muntinlupa Municipal Hall na ganun lang yung binayaran namin. Oo, sabi, ganito kamura talaga. Yon. Thank you Festival Mall because you gave us the best discount kasi alam naman nila na libre ito. And also our speakers, na yung kanina, libre din sila. Yes. So thank you so much. At ulit, pasalamatan natin ang Maya. Maya, matagal na nating partner to. Inuulit ko ang SB Corp, ang Muntinlupa City, at meron pa ba akong na-miss? Baka may na-miss ako, may magalit sa akin. Union Bank. Sinabi ko na Ay, Union hindi Bank. ko narinig. Oo. Churi naman, churi. Thank you, Union Bank. Thank you so much. With short notice, they said yes. Oo. And meron tayong mga bagong partners, si Manong Chavit Singson. Yes. Ayun nga. I have to know. Mamaya i-play ninyo kasi na-miss ko eh. Gusto mo rin manalo ng syempre. 580,000? Ma'am, gusto mo ulitin ko? Siya yun. Basahin ko? Script niya yun. Line niya yun. Basahin ko? Yes, Jeff. Sa kanya yun. Uy, pera din yun. Pambili din ng papasko, nakuha. di ba? Magkano ba? Yan. Merong Nagkahintayin 58,000, di ba? 58,000. May 5,800. 5,800. Ayan. Saka 500. Okay, Ayan. Ayan na, ulitin. Ulit-ulitin namin, ha? Take. Thank you. Okay, Ayan. game. Chinky, yan na yun. Ulitin mo ulit. Ikaw yan. Okay. Mahaba yan. Kaya mo yan. Nandito na ang VBank app. Magbukas ng bank account mula sa app lamang. Magpadala ng pera sa lahat ng bangko at wallet. Magbayad ng Praktisado. bills at mag-load. Mag-cash in sa Tambunting Pawn Shop, Impromptu Pure yan. Gold at Alphamart. At 6,000 plus outlets nationwide. Manalo sa 58 days pa-raffle ni Manong Chavit. I-follow ang FB page ni Manong Chavit at abangan 58 winners ng 5,800 pesos ang mananalo kada araw at isang winner ng 58,000 pesos for 58 days. 580k pesos naman ang ating grand prize sa 58 day.
I-download ngayon sa Google Play Store o sa Apple App Store. Hanapin ang VBank PH. O kaya iscan itong mga links para mag-register. Ayun. Oh, register na. Ano na yung Apple App Store? Go to Apple App Store and download na. Ay, gagawin ko yan. I'm not kidding. Ayan po ang mga QR codes. 580,000? Yes. At Are least you ako, kidding? honest kaming dalawa na gusto naming manalo. Ikaw, kapag nanalo ka ng 580,000, Ano gagawin mo? Anong gagawin mo? Itatago ko lang. Wow! Baka Siya naman. magbabakasyon. Baka, Itatago ko lang siya muna habang ako'y nag-iisip, what shall okay, I do? sige. Ako Kasi magbabakasyon. mahirap yung takbo agad sa mall and buy agad. O kasi dito, makakapamili na ako dito eh. yes. While waiting for that, meron naman akong konting savings. Mamimili na ako dito sa tindahan ni Tarsi. So Ikaw, Jeff, that, I will keep para habang nag-iisip ako. Ayan, may diba? nag-i-scan na ng ating Ayan QR na. code. Ayan na ang ating Pasok sa si banga. Professor. Hindi ko yan kilala yung nag-scan na yan. Hindi ko yan kilala. Si Professor Pasok sa George banga. ng Nayong Kalikasan. Okay, so mag-break po Break muna muna. tayo. Break muna tayo. We will come back in maybe After what? in an hour. An hour. Okay. Para may time silang mag-lunch. Yes, at Ayan. magpaganda, Hindi pa magpagwapo. nagla-lunch. And then we'll come back para sa ating mga palaro. At saka para may time din silang mag-post at mag-register dyan. Make sure po na public yung inyong Oo. FB kasi we cannot monitor and we cannot see your post unless it's public. Tama ba ako, Direk? Okay. O yan si Direk, magpalakas na kayo. Siya ang magdi-decide eh. Magbabasa lang tayo. Okay, So, thank you very magbe-break muna much, tayo. everybody. See you later. See you later. Tawagin 1 namin kayo. hour. See Enjoy you. your lunch. Pilipinong magaling, Ilocano mabait. Isang salita lang siguradong gagawin. Pag may sinabi ka, kailangan gawin mo. Pag mawalang credibility mo, wala kang maniniwala sa'yo. Pag sinabi ko, ginagawa ko. Basta panalo Pilipino. Pag kalugi-lugi na ako, gagawin ko pa rin. Gawa senador ko. Number 58, na isang salita si Chappy Chinson.